Ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, sa bayan ng Ibalon ay may nakatirang isang kabigha-bighaning dalagang nangangalang Daragang Magayon. Anak siya ni Naraha Makusog ng Rawis at Darawi, ngunit namatay ang kanyang ina matapos siyang isilang. Ang kagandahang taglay ni Daragang Magayon ay nakaakit sa maraming manliligaw mula sa iba't ibang tribo. Isa sa kanila ay ang mapagmataas at palalong si Pagtuga, isang magaling na mangangaso at malakas na pinuno ng Iriga na nagpapakita ng panliligaw sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo sa ama ni Magayon. Ngunit hindi iniibig ni Daragang Magayon si Pagtuga. Ang puso niya ay pag-aari na ni Panganuron, ang matapang na anak ni Raha Karilaya ng Katagalugan. Iniligtas siya nito sa bingit ng kamatayan nang isang umagang maligo siya sa ilog Giawa. Habang binabalanse ang sarili sa isang bato, siya'y napadulas at nahulog sa ilog. Hindi siya marunong lumangoy kaya't tinangay siya ng agos. Tiempo namang nagdaan si Panganuron. Sinakluluhan siya nito. Nang marinig siyang sumisigaw, tumalon sa ilog at sa isang sandali naroon na siya sa tabi ng dalaga. Maingat niyang dinala ang takot na dalaga sa pangpang. Di kalaunan, nagtapat siya ng pag-ibig sa dalaga. Nahihiyang aminin ni Daragang Magayon na nahuhulog din ang loob niya sa binata. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang makatungtong sa bahay ni Raha Makusog. Napagtanto ni Raha Makusog na mahal ng kanyang anak ang binata at hanga din niya ang kaligayahan ng kanyang anak. Sa gayon ay binigyan niya ng basbas ang magsing irog. Dala ng matinding kasiyahan, nagpunta si Panganuron sa kanila upang paghandaan ang nalalapit nilang kasal. Ang balitang ikakasal ang dalaga ay nakaabot sa pandinig ni Pagtuga. Lubos siyang nagalit at gumawa siya ng paraan upang mapigilan ang nalalapit na kasal ni Panganuron at Magayon. Isang araw, nang pumunta sa bundok si Raha Makusog upang mangaso, hinarangan siya ni Pagtuga at dinala sa kanila upang gawing bihag. "Palalayain kita kung iibibigay mo sa akin si Magayon para maging asawa ko," sabi ni Pagtuga kay Raha Makusog. "Ang kasagutan ay wala sa akin. Tanungin mo si Magayon at sa kanya mo malalaman ang sagot," sabi ni Raha Makusog. At dinala si Daragang Magayon sa harap ni Pagtuga. Sinabi ni Pagtuga na papatayin ang ama ng dalaga kung hindi papayag magpakasal sa kanya. Umiiyak siyang sumang-ayon sa gusto ng binata. "Magaganap ang ating kasal sa loob ng 7 araw," sabi ni Pagtuga. Dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na paghandaan ang darating na kasalan. Dahilan sa biglaang pangyayari, iniwan ni Panganuron ang paghahanda sa kasal nila ni Magayon. Nagmamadali itong nagtungo sa Rawis, dala ang kanyang mga mandirigma. Mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Napatay ni Panganuron si Pagtuga sa gitna ng kanilang labanan. Natuwa si Magayon sa pagkakita kay Panganuron. Dali-dali itong tumakbo palapit sa kasintahan. Subalit, isang ligaw na sibat ang tumarak sa likod ng dalaga na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang sasaluhin ni Panganuron ang minamahal sa kanyang bisig, isa ring sibat ang tumama sa binata, galing sa kanang kamay ni Pagtuga na si Linog. Sa pagkakita ni Raha Makusog, dali-dali siyang lumapit kay Linog at pinatay niya ito sa kanyang minasbad. Ang dapat na kasayahang magaganap
ay nauwi sa isang malungkot na pangyayari habang inililibing ang Magsing Iro. Naghukay si Raha Makusog upang doon ilibing ang dalawa. Sa mga lumipas na araw, nakita ng mga tao na ang puntod ng dalawa ay tumataas. At nang ito ay mabuo, isang walang kasing gandang tatsulok na naglalabas ng nagbabagang mga bato sa bunganga. Kahit hanggang ngayon ay nangyayari pa ito. Naniniwala ang mga ninuno na ito raw ay mga palatandaan na kinukuha ni Pagtuga ang mga regalong ibinigay nito kay Magayon katulong si Linog. Sa mga pangkaraniwang araw, kapag ang tungtok ng bulkan ay napapalibutan daw ng mga hamog at ulap, sinasabi nilang hinahagkan daw ni Panganuron si Magayon. At kapag naman daw umuulan at bumubuhos ito pababa ng bundok, palatandaan daw na umiiyak si Panganuron dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal. Mula noon, ang bulkan ay tinawag sa pinaiksing pangalan ni Magayon, tinawag itong Mayon. Ang magandang hugis nito ang siyang nagpatanyag sa bayan ng Albay. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe!